Hello guys. Hello Team RR. For today's video, I will be teaching you on how to effectively prospect clients. Ayan, and how to set appointments for client meeting. Yan, so yan yung matututunan natin today. Alright, before we start, may I ask, what is the first step in building a house? Yan, alam niyo ba? Yung first step niyan is yung tinatawag na building of foundation. Di ba? So makikita nyo dito sa video na to, yung pagkakagawa nitong structure, hindi matibay. That's why it collapsed. Okay? So, ganun din mangyayari sa atin, no, team? Kapag hindi matibay yung anong pwedeng mangyari. Diba? So, ito yung karaniwang mistakes ng mga servicing advisors or financial advisors, no? They try to skip the first step and tend to do shortcuts. Okay? Kapag nag-shortcut ka, anong mangyayari? O, diba? So, hindi magiging effective yung ginagawa mo. Tama. So, in our business, the first step is very important. So, this is our sales process. So, dadaanan natin to. Siyempre, product knowledge muna. Dapat nagte-training ka rin. Ma-attend ka and nakikinig ka dito. Social media branding is very important as well. So that people would know that you are an active and responsible servicing advisor. Diba? And trustworthy. And next to that is prospecting. Okay? And setting of appointment. So, ito yung pag-uusapan natin today. Okay? So, ayan. So, what is prospecting? Alright. So, kung tatanungin ko kayo, ano ang definition mo ng prospecting? Simply put, prospecting means looking for people with problem. Okay, so hahanap ka ng tao na matutulungan kasi may problema siya. So, that's the only definition for me ng tinatawag na prospecting. Ano bang problem ng mga tao? Ang common problem ng mga tao, hindi makaipon. Diba? Tagal na nag-work, wala pa rin ipon. Hindi maayos yung spending and saving habits, di ba? Walang emergency fund. Tatanda yan na walang ipon, walang retirement. Yung kung may kids yan, pag nag-college na, walang EDOC funding, di ba? Walang income protection, family protection. If something happened to the person, example, taken out of the picture, paano yung mga anak? Or paano yung mga dependents or mga people na umaasa sa kanya financially, di ba? Walang health coverage kapag nagkasakit, paano na? So these are the people na pwede nating matulungan. So that's what prospecting means, di ba? Ito yung lifeblood ng ating business. Question, UMRR, saan ba ako pwedeng makakuha ng pwede kong i-prospect? Okay, first tip, check your Facebook. Kasi di ba ang laman ng Facebook natin are Facebook friends. Tama? Yung mga nakasalamuha mo na before or kilala mo. Di ba? Pwede ring friends of friends. May common friends kayo, kaya kayo friends. Di ba? Friends ng family mo. Simulan mo na i-add. Yung mga kaibigan ng mga kapatid mo. Di ba? Kung nakita mo ng professional at may work. Diba? Pero wag mo muna silang syempre i-approach. Best if paramdam ka muna, like or heart na mga post, comment, diba? Mag-congrats ka kung kinakailangan, and keep on branding yourself. Na magaling kang financial advisor, na nagte-training ka, nag-a-achieve ka, kahit sa small ways. Okay? So, first is Facebook. Okay? So, ngayon pa lang, extract mo na yung Facebook mo. Punta ka sa settings, download your information, and then mada-download yan. If you want ng talagang step-by-step process, you can watch this link nakalagay dito. Okay, in YouTube. Pwede kang manood yan ng step-by-step. So, again, question, saan ba ako makakuha ng prospect? Okay, look at your surroundings. Tingin ka. Una, syempre, unang client mo na, sarili mo. Natural, nakita mo naman yung value ng merong insurance investment. Diba? Pangalawa, insure mo yung family mo. Diba? In case may emergency fund, hindi kayo pare-pareho mamumblema in time. Diba? Your best friend, yung mga BFF mo, yung mga barkada mo, yung mga patrabaho mo, yung mga colleagues mo. Yan yung first level, yung mga lagi mong nakakasama. Okay? Next, tingin ka sa yearbook mo, yung mga dati mong classmates or schoolmates. Diba? Yung mga kapitbahay mo. Iba pa yung elementary, high school, college friends. Diba? Churchmates, ordmates. Kung nag-gym ka, gymmates. Yung mga teachers mo noon, yung professors. Kung meron kang province, yung mga kasama mo sa province. Mga province mo. And third level, yung inner circle ng inner circle mo. Diba? Friends of your friends, friends of your colleagues, friends of your family. Okay? So, ito yung tinatawag na lalabas ka na from your set of friends. Yun yung tinatawag na compass or client mapping. Okay? Yan na yung sinabi ko kanina, inner circle of your inner circle. Parang I know a guy, you know a guy. Diba? Halimbawa, sa kakilala ko, 10 kakilala niyan. Diba? May anak yan, may nanay, may tatay, may kapatid, may asawa, may mga pinsan. Diba? So, kukonect ka or papakonect ka. Diba? Doon sa kakilala mo. Okay? So, ako kasi, nag-start ako noon sa talagang inner circle ko. Office mates, family, schoolmates, classmates. Yan. And then,
referrals na yung sumunod. Itong mga to, hindi ko na yan mga kakilala. Nirefer na lang yan sa akin. Okay? So, ang maganda, meron tayong tinatawag na need-based prospecting. Yung kanina, sabi ko nga, let's look for people's problem. Kasi we can offer them solutions. So, ano ba yun? O, tingnan mo, ano ba yung mga ino-offer nating solutions? Sino ba yung may problema about these things? O, di ba? O, kung meron silang anak, saving for their education. Lahat naman kailangan ng critical illness coverage. Di ba? Lalo na for major illnesses. Retirement, lahat naman tatanda. Di ba? So, ito yung mga things na pwede mong tingnan. Okay? So, paano naman natin i-qualify kung ang isang prospect ay okay to be a client? Okay, we also qualify them. So, number one, kailangan, alam mo to, may money siya. Okay, tandaan mo lang yung man. May money, may authority, and may need. Kasi kung wala siyang pera, kahit anong ganda ng product natin, di naman niya afford, di naman niya kaya. Diba? So, authority, marunong mag-decide. And need. O, yun na. I-check mo ano bang need niya. So, to dive deeper, ito yun. So, meron ba siyang source of income or meron bang family member na pwedeng ano ng premium niya. Diba? Mag-shoulder ng premium niya. Kasi ako, katulad ko, meron akong client, wife. Housewife lang siya. Pero yung husband niya is seaman. Diba? So, merong magpa-provide ng pang-premium. Ano ba? Healthy ba siya? Hindi kasi ma-approve yan pag may sakit na. Okay, of course, depende pa rin sa sakit. Pero mas maganda kung healthy. Okay? Ano ba? Insurable ba yung age? Basta 7 days to 70 years old, insurable. Okay? And, most important question of all, responsible ba si client? Kasi kung hindi yan responsible, hindi talaga yan magagandahan sa product natin. Okay? Kasi we promote preparation, planning. Okay? So, UMR, ano ba yung pwedeng kong i-client? Diba? Or i-prospect? Maganda talaga, meron kang tracker. Kasi sabi nga ni Peter Drucker, you can't manage what you don't measure. So, check mo. Kahit sa notepad mo lang. Sino ba yung mga prospect list mo? Ayan, no? High net worth. Ibig sabihin, mayayaman. Pwede mo offera ng elite yan. Middle class, yung mga medyo masa lang, di ba? O, tapos, lagyan mo ng tracker. Bibigyan ko kayo ng Excel. Para, maano mo, eto lang, simple lang. Name, status, o in-approach mo na ba yan? O ano bang sa tingin mo estimate monthly income yan? Depende syempre sa work. Syempre, tinanong mo rin. Anong target plan na gusto mong ialok? Diba? Target APE na kaya niyang kunin. Diba? Diba? O ano yung update nung client mo, limbawa. O waiting for funds or submission na to. Diba? Kasi kunwari, dito done na client meeting. O ano na lang yung update natin dyan. Diba? O ganyan. Tapos kung na-close mo siya, ano yung na-approve? Ganun. Diba? So, maganda, meron ka ring golden list. Pwede mong i-categorize based on your relationship with your prospect. Pwedeng, halimbawa, sulat ka muna sa notepad mo. Sino ba mga relatives mo, friends, sino mga kapitbahay, schoolmates, office mates, kumbaga i-target mo. Diba? Ganun din. Pwede ka rin mag-categorize based naman on their work or occupation. Or ano bang klaseng tao sila? Example, rank and file ba sila? Managers, professionals, OFW, parents, diba? Business owners ba sila? Pre-retired, or CEO. Yan. Para alam mo rin kung ano yung iaalok. Yan. So, isa yan sa pwede mong gawin. Okay? And sa recruitment, meron din tayong prospect list. Pwede mo rin silang i-categorize para alam mo kung sinong hanapin. Example, lista ka 5 achievers. Sino ba sa tingin mo yung mga achievers? 5 competitive, ganun. 5 money-driven. Sino yung 5 who loves to travel? Sa mga kakilala mo, yung maraming racket, yung madaling hatakin on the go, who loves to help people. Diba? Yung mga ganyan. So, maganda, meron kang categorization para alam mo din kung paano sila ma-offera ng help. Diba? Ano yung benefits niyan? Siyempre, it saves you time. Hindi yung suntok sa buwan. Diba? And you can easily customize or personalize your approach. And alam mo din kung ano yung i-offer sa kanila. So, who to approach or how to approach? O, approach mo na nasa golden list yung mga sinulat mo. Diba? Approach mo yung mga nag-like ng post mo. Diba? Pwedeng introduce ka lang. Sabay offer ng, pwede kong share sa'yo. Ilan taon ka na ba? Bigyan kita ng sample. Diba? So, yan yung sample ng prospect list. Yan. So, paano nga ba mag-approach? Siyempre, maganda, i-personalize or i-customize mo. Diba? Maganda nga mag-ano ka muna mag-rapport ka muna. Diba? Be human. Huwag yung para kang robot. Yan. And hook. Say something na mag-hook sa kanya or mag-titik nung kanyang button. Diba? Yung mapapayes siya na makipag-meet sa'yo. And ito yung pinakamahalaga. Set 2 specific schedules para mamimili na lang siya. Halimbawa, pwede ka ba tomorrow? 5 p.m. or 7 p.m. Pwede ka ba Tuesday or Wednesday? Ganon, para mamimili na lang siya. Okay? Sabi ko nga, 2 types ang approach. Spiel approach or rapport approach. Spiel approach, yung very direct. Oo. So, dito, medyo mababa yung client response. Pero saglit mo lang siyang gagawin. So, send ka lang ng
ng spill. Diba? Naka 20 ka na. O, diba? Pero, saglit mo lang siyang ginawa, pero yung response medyo mababa. Oo. Kung gusto mo naman, may isa pang kind ng approach, which is rapport. Yung matagal mo siya gagawin, pero mas mataas yung chances ng response ni client or ni prospect. Okay? So, limbawa ng direct approach or spill approach, ito. Hello friend, I'm currently connected with Pru. We have savings investment options that will help you grow your savings. Pwede ma-double yung savings mo in the long run. Since naka-invest sa stock market, may kasama na din insurance in case may emergency fund. Diba? Hi friend, connected na pala ako with PruLife. I would like to ask, baka interested ka to explore a VUL option sa Pru. Pwede ka ba today or tomorrow ng 6 p.m.? O nakalimutan niyang sabihin dito. O, magbigay ka ng option. Okay? Ang rapport approach naman, yung medyo meron kang tatanungin about sa family niya, diba? May kwentuhang magaganap, about sa work, ganyan. So medyo magtatanong-tanong ka. Ganon. Just make sure to set the appointment. Ayan. Share ko sa yung options. Pwede tayo mag-meet. Kahit online lang via Zoom. No commitment naman if you don't see it important. But if you see it valuable, proceed tayo sa enrollment. Help kita mapa-approve. Okay. Free ako na Saturday. Okay ka ba that time? Ayan. So tweak mo na lang. Okay. These are samples lang naman. So tas pwede ka rin mag-send ng sample sa age niya. Diba? Just remember on prospecting, sa 20 na prospect mo, 5 lang yung mapipresentan or papayag. Minsan nga, mas mababa pa. 3 lang yung mamimit mo dyan. Or 3 lang yung interested. 1 lang ang mako-close mo. Ganon siya sa prospecting. Okay? Ngayon, ito mga common right and wrong practices. Okay? Una, walang rapport building. Mas maganda. Mag-ask ka, sabi ko nga kanina, mag-ask ka muna ng questions about sa work niya, sa kids niya, or about sa personal life niya. Diba? So, mag-warm up ka muna. And ano pa, yung kinapi-paste mo lang yung spiel. Di mo man lang pinersonalize. So, mas maganda, naka-customize siya dun sa kakausapin mo. Diba? So, sobrang haba naman. Pwede rin, sobrang lengthy spiels. O, keep it short and simple, pero catchy. Diba? Tapos, common mistakes, yung allowing the conversation to end. Yung natapos na. Maganda, ask leading questions to handle hidden objections. Ano pa? Accepting defeat. Diba? Kung, ay, not interested. Okay, thanks, bye. Ganun na agad, diba? Make an objection as an opportunity. Diba? Pwede kang mag-probe. And then, i-acknowledge mo, actually, intindihan ko yung ano. Pero you know what? I discovered. Ganon. Di bale, tuturuan kita how to handle objections sa susunod na lesson. Okay? Selling via chat. Di ba yung nagbenta ka na, nagchat-chat pa lang kayo. Pero talaga, ang goal is, iset mo yung appointment. Kasi, wala kasing personal touch kapag, di ba, sa chat lang, walang emotion dyan. Ano pa? Explaining too much. O, di ba? Pag meron siyang tanong, answer mo lang, acknowledge mo lang. Pero, go back ka sa pagsiset ng appointment. Okay? So, ano ba ang setting ng appointment? Siyempre, it's a planned and systematic activity, no? To set up the appointment, no? Makalendar mo dyan. So, eto maganda. Maganda, i-target mo, talaga makaset ka ng meeting. 3. Diba? Tapos, magpasama ka. Magpa-joint fieldwork ka or JFW ka sa UM or AUM mo. Okay? So, paano ba ang preparation kapag ka mag-a-approach? Siyempre, make sure yung laptop or yung cellphone mo fully charged. Okay, meron kang ballpen, meron kang papel, may prospect list ka, o may water ka sa side mo para in case tumawag ka na, nauhaw ka, inom ka na lang, hindi ka madidistract. Okay? Categorize your prospect list, di ba yung kaninang nilagay natin? Para alam mo na agad yung i-aalok or sasabihin mo. Pray, smile, be confident, be concise and clear. Don't be pushy. Okay? So, record mo. Ilan ba yung sinend mo ng approaches? Ilan yung natawagan mo? Diba? Ilan yung nakausap mo, ilan yung naset ng appointment. Then, check mo ano, what went well, what went wrong, and then ano pa ba yung natutunan mo para may input ka rin to your teammates. Diba? Ayun. So, ito yung desired result mo. Talaga makaset ka ng meeting para meron kang 15 meetings in a week para may 10 kang insured lives. So, kapag tumawag ka, greet ka muna and then introduce yourself. Ano ba yung purpose ng call mo? Diba? Handle mo yung objection. If meron, set mo yung appointment. Sabi ko nga, provide 2 options. Then, summarize mo. Uy, kita tayo Tuesday 5 p.m. in Mega Mall. Coffee Bean. Ganon. Then, appreciate. Uy, thank you for taking my call. Ganon. So, be lively, be polite, be clear and concise, be natural, and of course, be confident. Diba? Sell the appointment, not the product. Ang isa-sell mo talaga, make it a point na may client meeting. Mag-oo siya dun sa appointment nyo. Okay? Sample spiel. Hello, Sam. Kamusta? Ask ko lang, Sam, if may Pru Savings account ka na. If wala pa, baka interested ka to check our Pru Savings program. Pwede mo ito magamit for your retirement in the future. Kamusta schedule mo after work at 7 or 8 p.m.? Okay na ma-share ko sa'yo savings program via online or messenger. Pwede rin tayo mag-face-to-face. Yan, tapos send ka ng ganito. Ito, actually, may Canva link tayo dito. Edit mo na lang ng data mo, details mo. Okay? Ito pa, sample spiel. Hi Patricia, ask ko lang if may FA ka na at yung family mo. I'm here kasi sa Pru and here are the services I offered. I want to share lang sana sa'yo at sa family mo. So, list mo yan.
And plus, may savings program din ito. Nagandahan din talaga ako. Baka makatulong sa iyo. Free ka ba bukas ng hapon or gabi para ma-share ko sa'yo? Pwede din tayo meet online. How about 5 or 6 p.m.? Diba? Yan. O, tapos pwede ka rin mag-send ng ganyan, sample. Diba? So, kapag nag-follow up ka naman, follow up ko lang pala yung ginawa kong proposal sa'yo. Kamusta? May question ka ba? Anong mas okay sa mga quotation na nagawa ko? Yun. Pwede ka rin mag-send kung elite yung client or high net. Ayan, elite sample. Diba? Para lang may idea siya. Ano ba yun? Diba? So, ito, referral naman. Kung may sabi ng nanay mo, kontakin mo si ganito. O, kuha mo yung contact number. Hi, John. This is RR from ProLife UK. I got your number from your friend. He got savings and insurance policy from us and he said that this program may be beneficial to you as well. Invite sana kita over coffee to share this kahit after work mo na lang. This Tuesday at 6 p.m. Anyway, it's just 30 minutes and no commitment naman. Diba? Pwede rin survey type. Ito, hello friend, quick question. Nakapag-start ka na ba ng savings with Pro? Kapag kasi nagsisave ka sa amin, sa dalawang portion na pupunta yung ipon mo sa insurance and sa investment. Halimbawa, 100 pesos a day, 5-in-1 na ito. Meron kang guaranteed life insurance, disability, accidental, critical illness, and hospital coverage. May bonus pang investment. Pwede mo gamitin sa education ng kids or retirement mo. Ilang taon ka na ba now? Bigyan kita ng sample proposal sa age mo. Ayun. Pag nagbigay siya ng age, gawin mo na ng sample. Ito with life changes. Diba? Bagong panganak, kakakasalang, or promotion. Yan. Okay? So, ito, pwede rin. Yan. So, ito naman, may tinatawag tayong target prospecting. Halimbawa, ito, doctors, lawyers, business owners, OFWs, managers, yung di ba meron tayong prospect list na ganun. So, pwede mo silang sendan ng ganito or i-call. Yan, hi doc, this man po kasi we're reaching out to all doctors we know. If I can set a point with you para ma-discuss ko rin sa retirement options, I'll be super happy to help you with your financial program. 30 minutes to 1 hour lang, doc, kasi alam ko super busy ka rin. Are you available tomorrow before ka mag-duty? Pasen mo to. Diba? Same with lawyers. Ayan. Tapos business owners. Diba? Send mo to. Elite policy. Diba? Pwede rin yung may payout. Ganyan. OFW. Ano friend? Para may comeback fund ka rin. Diba? Share ko sa'yo. Kahit via Zoom. Diba? Yan. For managers, pwede rin. Yun. Pwede rin to for recruitment. Kasi, we also recruit people. Huwag mawawala yun sa prospect mo dahil nagkakaroon ka rin ng bonus or overrides. Pag nagre-recruit tayo, 10% din yun. Diba? So, hello siya. Ito, indirect, pwedeng manghingi ka ng kakilala. Baka may ma-recommend ka na 4-year course graduate na looking for side hustle. We're expanding our team and looking for people na pwedeng maging financial advisor. Diba? Ito naman, pwede, direct mo na. Hello, friend, ask ko lang baka you're looking for new opportunity for extra income. We have online preview sa Saturday and pwede mo rin gawing part-time. Diba? Uwi mo lang. Baka gusto mong, baka magustuhan mo. Yan. So, handling objections in case lang. Okay. Always probe. Isolate the objection, respond ka din, diba? Use the feel, felt, found technique. Yan. Tapos, magbitaw ka ng power phrase and did the prospect to minor decision. Ito, sobrang lagi itong sinasabi, ay, meron na ako, nakakuha na ako. Diba? Pag baguhan ka, usually, ang sagot mo dyan, ay, okay, po, salamat. O kaya, thumbs up mo na lang. O kaya, isisin mo na. Thank you, next ka na lang. Pero maganda, sagutin mo ng, uy, congratulations for having started investing for your future. Marami akong clients now na meron na ring existing policies. Nag-offer ako ng policy review sa kanila, mga iba sa kanila, insured nga, pero sobrang baba naman ng benefits. Mga iba kulang sa living benefits like critical illness and disability, or mababa ipon sa account nila. Gusto nyo ba check ko rin yung sayo? And don't worry, free of charge naman, and non-committal, para ma-refresh lang din kayo sa benefits nyo. Catch up na rin, friend, kung kaibigan mo kausap mo. Okay, di ba mas maganda? I-review mo na, mabenta ka pa. Kung hindi naman na niya afford, i-recruit mo na lang. Diba? Hindi pa ako ready, hindi ko pa priority. Sige, message mo pag ready ka na. Ganun ba friend, salamat. Ganyan lang kapag hindi ka na-train. Pero kung train ka, thank you for being honest. Actually, ganyan din naman ako dati. Dami nag-approach sa akin eh. Sinabihan ko na hindi pa ako ready. Now, na-agent na ako, na-realize ko yung uncertainties in life. Like cancer, stroke, accidents, disability, death. Wala namang pakialamin kung ready ka or hindi pa. I'm just so lucky na walang nangyari sa akin sa mga times na hindi pa ako insured. Paano kung dumating nung hindi ako sa mga close sa akin kagaya mo? Diba? Paano kung dumating sila sa mga close mo katulad ko? Yung paano kung dumating sa mga close ko? Diba? Yung mga uncertainties. Diba? Yung insurance, hindi mo makukuha pag kailangan mo siya. Need to plan ahead. Pasensya ka na, hindi kita tinatakot, but this is part of my job as an insurance agent to promote this awareness para makatulong sa mga tao, lalo na sa mga friends ka. Okay, ito, bata pa ako. Sa bagay, friend, basta pag ready ka na, message lang ha. Diba? Ako rin naman, pero okay lang yun kaysa ano-ano binibili mo. Save ka na. Diba? Parang gigil trick mo pa eh. Kung hindi ka trained. Pero kung trained ka, ganyan. Alam mo, friend, I'm not surprised na yan sagot mo sa akin. In fact, halos lahat ng millennials na kausap ko, ganyan sinasabi. Bata pa, healthy naman, kaya hindi pa kailangan. Ganyan din ako dati. However, when I start attending trainings as a financial consultant, dun na-realize ko yung insurance, mas okay kumuha pag bata pa kasi. Number one, mas mura pa. Diba? Sa panahon ngayon, yung sakit, pangalawa is para na lang siyang ubot sipon. Diba? And third, mas okay
kung early tayo mag-save. Kasi mas mamamaximize natin yung compounding interest. Mas malaki yung fund natin in the future. Di ba? So, kaya, share ko sa'yo para meron kang idea sa concept. Non-committal naman. Ano lang, share ko lang sa'yo. Okay ka ba tomorrow or the next day after tomorrow? Liit kita after 10 years. Diba? Okay naman po siya kaysa nasa bangko lang po yung money nyo. O diba? Thank you for sharing that concern. To be honest, almost all businessmen nakausap ko, at first, yan po talaga yung concern nila. But when they appreciate po yung value ng insurance benefits na kasama sa policy, na-realize nila na wala po silang lugi. Kasi, guaranteed po yung benefit. Diba? Because, lahat naman po tayo darating dyan sa death. Diba? If nothing happens po sa inyo after 10 years, di maganda po na bumalik po yung money natin. Diba? Paano po? Within 10 years may nangyari sa inyo. Diba? Ito po, guaranteed, mabibigay po sa beneficiary nyo. You already have money that you haven't earned yet. Ang ganun. Diba? Kuha lang ako, traditional, tapos invest ko na lang sa pure stocks. Lugi kasi sa VUL. Ito, yung gusto yung, buy trad, then invest the difference. So, thank you, client, na-mention mo yan. Actually, at first, hindi naisip at ng other clients ko na gawin. But when I compared po yung traditional versus VUL, they found out mas meron pong long-term advantages ang VUL since hindi po tapon ang premium at mas maximize yung coverage. Pwede po natin pag-usapan sa meeting para mas magkaroon po kayo ng idea. Tapos i-compare mo. Ganun. Wala akong extra budget. 'Di ba? Wala pa akong pera. Ano magandang sagot? Kung may budget ka ba, kukuha ka. Kasi ibig sabihin, naiintindihan niya. Or baka reason lang niya. 'Di ba? Or pwede rin, sige, share ko sa'yo. Pagka meron ka ng, ready ka na, at least alam mo na yung options mo. Or eto, pwede mo tong ibigay na message. Send mo na lang sa akin, tapos reviewin ko. Disendan mo, tapos set mo yung appointment. Okay, pag-isipan ko muna. 'Di ba? Actually, client, ano bang part doon sa proposal ko yung hesitant ka? Is it the price? The premium ba? Kasi pwede naman nating babaan. Yon. So, check mo alin yung pag-iisipan niya. Yon. Treat objections as request for further information. 'Di ba? So, God bless team. Yun lang about prospecting and setting appointment. May bonus pang handling of objection. So, I hope natuto kayo today. And ang assignment nyo, okay, maganda. May maset tayong 3 appointments. Okay? So, thank you guys!